Yan, sa live po natin ngayon, prayer meeting. Yan. Ano kaya yung mga ano kaya yung inhandaan natin ngayon para ipag-pray natin? Especially yung ating mga kinakatakutan na ipapanalangin natin. So, ano yung mga inhanda natin kailangan ipag-pray ngayong prayer meeting? So, sa live natin ngayon, ano nga ba yung fear? What is fear? Ano nga ba yung kinakatakutan natin? So, ano ba yung kinakatakutan mo ngayon? Bakit ka nagkakaroon ng takot? Saan ba namumula yung takot natin? Bakit ito nangyayari sa atin? Ano naman yung naidudulot sa atin ng takot o yung matinding takot? Yan. Kung tatanungin natin, iba't ibang klase po ang takot na mayroon tayo. Alam naman natin kung ano-ano yung mga yan. Pero alamin muna natin ngayon, what is fear? Ano nga ba yung fear? Pag inalam po natin yung fear, may kita natin pag na-research natin, fear o takot ay isang emosyon. Ano daw po? Isa daw pong emosyon. Yan, emosyon po siya. Na nararamdaman ng isang tao kapag siya ay nasa harap ng panganib. Nasa harap daw po ng panganib. Yan. So yung mga panganib na yan, alam naman natin kung ano-ano yung mga panganib na yan. Banta o sitwasyon maaaring magdulot ng pinsala o masamang resulta. Ibig sabihin, masamang mangyayari sa atin. Yun yung takot, diba? Marami tayong mga ganyang kinakatakutan. Karaniwan nagpapakita ang takot bilang isang reaksyon ng katawan at isip. Yan. Kaya pala may mga pag natatakot sila, iba nanginginig. Yung iba, medyo iba na mag-isip. At naglalayon, protektahan ang sarili mula sa anumang posibleng panganib. Yan. So, narito ang ilang mga pangunahin. So, marami po yan pagka tinignan po natin, pero hindi ko na siya pinasok. So, yun lang naman yung mga major na napaka-halaga na malaman natin is yung takot pala, ito pala ay isang emosyon. Ano daw po yung takot? Isang emosyon. So, alamin natin ngayon, kanino ba galing itong fear na to? Itong takot na to? Kanino ba to nagmula? Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Ano daw po espiritu ng kaduwagan? So hindi pala siya galing kay God. Yung emotions pala na to ay hindi galing sa Diyos. No? Yung pala yun, no? At ang sabi dito, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi na hindi ka binigyan ng espiritu ng Diyos ng takot. Mukhang naiya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka binigyan ng takot ng Diyos. Ayan. Pero meron tayong takot sa Panginoon. Linawin lang natin. So yung spirit pala ng fear na to ay hindi pala to. Yung kaduwagan na to ay hindi pala to nagmumula sa Diyos. Ano ang naidudulot nito sa atin? So ano ba ang pwedeng mangyari kapag meron tayong kinakatakutan? So ano ba yung mga common na kinakatakutan natin dyan? Una sa lahat, bago yan, di ba? Ang dami natin kinakatakutan. Pwede yung mga expenses, mabaon ka sa utang. Ano ba yung pwede mo katakutan? Iwanan ka. Ano ba yung pwede natin makakatakutan? Mga bills. Ang dami. Pwede mo katakutan, mga pastor, yung mga ibang kinakatakutan sa loob ng church, yung mangonti tayo, mabawasan ng membro, yan po yung mga major na pwedeng katakutan ng mga pastor at mga leader. Yung kumukonti, mga kinakatakutan, yung mga tampuhan, diba? So yun yung mga ayaw nating mangyari ng mga panganib na hindi maganda. At sabi dito, ano ang may dudulot sa atin ng takot? Basahin po natin sa Kawikaan 29 verse 25. So ito po yung mangyayari kapag punong-puno tayo ng puro takot na lang o puro mga negative na lang na pag-iisip. Sabi dito, mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ano daw po mapanganib kung tayo ay matatakutin? Ngunit, ano daw po? Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay maliligtas tayo. Diba? So yung pala yun, no? Kapag once na matatakutin pala tayo sa isang bagay, kaya pala merong yung iba, sinasabi ng iba na napakahalaga pala kapag once yung fear natin, ikinakaharap natin, nilalabanan natin siya. Kasi delikado pala talaga yung takot pag once na kinain tayo ng takot na to. Yung pala yung pwedeng maidulot sa atin yung kapahamakan, panganib. Yan. So pag nabasa po natin yung Matthew chapter 14 verse 23, yan, ito po ay isang istorya. Istorya po ito
about sa fear, sa mga takot. Yan. Pag nabasa po natin yung 14:22 to 23, yan po ay buong istorya niya, pero basahin natin yung 26. Ang sabi po dito, pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, ano daw po, mayroon naglalakad sa tubig. So yung ba ay posible o imposible? Mga imposible. So parang kakaiba. Yan. Mga hindi nila inaasahan. At ang sabi po dito, kinilabutan sila. Ano daw po? Kinilabutan. Pag ikaw kinilabutan, anong mararamdaman mo? Parang tatakot ka, no? So yun po yung nangyari. Minsan ganyan tayo eh. Pag meron tayong mga bagay na inalaw si Lord na hindi natin inaasahan, kinakabahan tayo. Wala, ba't nangyari yun? Parang gano'n. Biglang may naningil, no? O kaya may biglang balitang hindi maganda. So ito, basahin po natin. At, ang sabi, at napasigaw sila ng multo. Ano daw po sabi nila? Multo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung sino ba yun. Dahil sa matinding takot. Yan. So, yun yung naranasan po nila, no? Napasigaw sila ng multo. Yan. Sino ba ditong maraming mga goals bill? Ghost bill. Meron nga, tinatawag Ghost month. Yan. So, tuloy po natin. At ang sabi sa 27, pero agad nagsalita si Jesus. Sino po yung nagsalita? Si Jesus. Yan. Salip po natin, no? Pagka meron takot, yan din ang ginagawa sa atin ni Lord. Meron lagi siyang word. Kailangan lang natin yan marinig. At sasabi dito, ako ito, huwag kayong matakot. Ano daw po? Huwag kayong matakot. Yung word na sinasabing, huwag kayong matakot, sinasabi ito sa mga taong nakakaramdam ng takot. Kaya sa life natin ngayon, sasabihin sa iyo ni Lord kung ano yung kinakatakutan mo na yan, kung ilang years na yan, o ilang months na yan. Sasabihin sa iyo ni Lord ngayon na huwag kang matakot. At sabi dito, hindi lang po yun. Lakasan ninyo ang inyong loob. Hindi lang ang sasabihin sa iyo ni Lord na huwag kang matakot. Ang kailangan mo pang gawin ay lakasan mo ang iyong loob. Yan po ang sabi sa kanila. Sabi sa 28, sumagot si Pedro sa kanya. Ano kaya sabi ni Pedro? Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Nag-request pa, no? Minsan ganyan tayo eh. Parang nasa trahedya tayo o nasa senaryo tayo ng parang ang hirap-hirap na parang natatakot na tayo, ito na, so sunod-sunod yung mga pagsubok, nagsama-sama na sila. Ngayon, napapapray ka na, sasabihin mo, Lord, please, di ba makapangyarihan ka? Ikaw naman yung kataas-taasan Diyos, Lord, sige naman, konting baka pwede mo akong pagbigyan dyan, Lord, nahirapan na ako, pakinggan mo naman yung prayer ko. So may mga ganun minsan conversation tayo kay Lord, no? So pag sabi po dito, papuntahin niyo po ako riyan na naglalakad din sa tubig. Anong sabi kaya ni Jesus Christ sa kanya noon? Sabi sa 29, halika. Sinabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungong kay Jesus. Ibig sabihin, nangyari, ano daw sa kanya? Naglakad daw siya sa tubig patungong kay Jesus. Sa madaling salita, pinagbigyan siya. Pinagbigyan na siya ngayon ni Jesus Christ na sige, okay, gawin susundin ko yung kahilingan mo. Minsan ganun din tayo eh. Si Lord, nag-request ka na sa Kanya, sinunod na ni Lord yung request mo, pero meron tayong isa pang hindi napansin. O meron tayong pinansin. Ang sabi sa 30, sumunod na siya kay Jesus Christ, wala na yung takot niya, talagang malakas na yung loob niya para lumakad sa tubig. Pero, nang mapansin niyang malakas ang hangin, ano daw po? Napansin niyang malakas ang hangin. So ano daw una niyang ginawin? Pinansin daw niya nung napansin niya. Ayun, ito na. So ano ba yung mga pinapansin natin pagka sumunod ka na kay Lord? Oo, na lumakad ka na kay Lord, ginagawa mo na yung gusto ni Lord, pero ang problema, may pinansin ka pa. So ano ba yung pinansin niya? Malakas ang hangin. So nung napansin niya yung malakas ang hangin, ano nangyari? Natakot siya at unti-unting lumubog.
Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Minsan in our life, ganun din tayo kay God. Sinunod na ni God yung prayer mo. Ang problema, lumalakad ka na kay Lord, pinaramdam na sa'yo ni Lord na may miracle, pinaramdam na sa'yo ni Lord na kumilos na siya. Ang problema, pinansin mo pa yung mga negatibo o yung mga distraction sa paligid mo. Hala, ayokong sumunod kay Lord ngayon kasi wala akong may client pa naman ako ngayon, pupuntahan ko. Baka mabawasan ako ng benta. Yun po yung experience ko, lalo na Friday or Sunday. Yung mga priorities. Sana may gagawin ako ngayon. Kaya pala sa life natin ngayon, isa pala ito sa struggle. At ang sabi dito, sa 31, though nandun na siya, palubog na siya, pero ang magandang ginawa dito sa kanya, kahit na nagkamali siya, na-distract siya, anong ginawa niya? Humingi pa rin siya ng tulong kay Lord. At anong ginawa naman ngayon ni Jesus? At sabi doon, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, di ba? Nandun na, inabot na, nandun na. Ano sabi sa kanya? Kay liit ng pananampalataya mo. Ano sabi? Kay liit ng pananampalataya mo. Hindi sinabi dito na wala siyang pananampalataya. Ang sinabi lang dito, kay liit. Sometimes meron tayong faith kay Lord, nananampalataya ka kay Lord, pero kulang, napakaliit ng pananampalataya natin. Sumunod ka na kay Lord, pero nung sumunod ka, nag-alangan ka pa. Kaya yun yung naging problema niya. Kaya siya bumagsak, kaya siya lulubog. Sometimes ganun tayo, kaya tayo lumulubog, bumabagsak, nag-failed, kasi yung pananampalataya natin ay kay liit lamang. So, tuloy po natin. Sabi po dito, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Ano po sabi? Bakit siya nag-alinlangan? Ibig sabihin, dalawang isip pa siya. At sabi sa 32, pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Yan. So sa life natin, ganun para talaga. Ang problema, bakit to inalaw ni Lord sa kanila? Ano bang meron? Bakit inalaw ni Lord? Bakit si Jesus Christ ginanon yung mga disciple? Anong bang meron? Kasi yung mga disciple na to, medyo pasaway itong mga to. Sabi dun sa Marcos 6 verse 52, hindi to nasabi sa Matthew, pero kasama to ng Matthew. Ang dahilan kasi nun, dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus, so nakita na nila yung miracle na ginawa ni Jesus, sa tinapay, ayaw pa rin nilang maniwala. Diba? So ayaw pa rin nilang maniwala sa mga miracle. Matigas ang puso nila. Yung pala ang problema nila. Minsan pala sa life natin, pag kulang yung tiwala mo kay Lord, gagawa siya ng bagay, iaalaw niya yung problema na yan para maniwala ka, para mapaalalahanan ka na kaya niyang kumilos. Kaya sa life natin, how become faith over fear. Yun po ang ating title ngayon. Kaya number 1, na pinakamahalaga na kailangan natin gawin ngayon, number 1, hear the God's word. Because faith over fear. Ang sabi po dun sa Matthew, di ba, ano ba nangyari sa panahon nito? Nung nangyari po sa 27, pero agad nagsalita si Jesus, ako ito. Ibig sabihin, kumbaga nung time na yon, pinakinggan nila si Jesus Christ Pinakinggan nila si Jesus Christ na nandiyan siya. Kaya yung mga disciple, medyo huminto at nagtiwala sila nung time na yon. Pero, pag sinunod po natin yon, yung mga nangyari dito, yun yung number 1 pala na kailangan natin gawin ngayon. Hear the word, hear the God's word. Minsan sa life natin, nandiyan yung trials. Pero nakakalimutan nating pakinggan si Lord kung ano yung sinasabi niya. Minsan ang mas napapakinggan natin yung tao sa paligid, mas napapakinggan natin yung kachismosa na o yung kausap natin, yung mga kaibigan natin. Nakakalimutan natin na mayroong sinasabi si Lord every time na mayroong pagsubok. So yun yung napakalaga na number 1, hear the God's word. Bakit? Ano bang sabi dun sa Romans chapter 10 verse 17? So,
then faith come by hearing, and hearing by the word of God. Saan daw po galing yung faith? By hearing the words of God. Yan, so ganun pala. So, kung may pangako si Lord na yung faith natin, panglaban natin to sa fear, at mabubuo yung faith natin, pag once na nag-hear tayo ng word ni God, si Satan yun ang gagawin naman niya, kukontrahin niya. Imbis na makinig ka ng word of God, iba yung word na gusto niyang marinig natin. Mga negative word o mga distraction sa isip natin. Kaya nga yung number 2 natin, big faith in trouble. Ano daw po? Big faith in trouble. Hindi small faith, big faith. Kasi yun yung problema kanina small faith. So kailangan number 2 na meron tayong big faith in trouble. God allowed the trouble to use our big faith over fear. So ibig sabihin, para magamit natin yung big faith na to, iaalaw ni Lord yung mga troubles na to. So ano ba yung mga troubles natin ngayon? Yan. Yung mga problema. Minsan hindi mo na problema pa ng iba, pinoproblema mo na rin. So yun yung mga big troubles natin, di ba? So yung pala napakahalaga yung big faith natin in troubles. Pagka nabasa po natin yan po yung nangyari dun sa Matthew 14 to 31, yung agad naman siyang inabot ni Jesus. So, kumbaga nagkaroon kasi siya ng faith na kaya siyang iligtas ni Lord. Ganon din tayo. Sabi dun sa 11, at sabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nating nakikita. Ibig sabihin, sure na sure ka na ibibigay sa'yo ni Lord. Kaya nga pag binasa natin yung Marcos 11:24, tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo mula sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. Ibig sabihin, kailangan mong maniwala. Kaya nga sa lift natin, kung ibibigay ni Lord at naniniwala ka talagang ibibigay yan ni Lord, diba? Meron ka ng faith. Ang kailangan mo na lang gawin, preparation before God approval. Ibig sabihin, kailangan mong i-prepare yung sarili mo. Alam mo nang tutugunin ni Lord yung prayer mo eh. So, ang kailangan mong gawin, mag-prepare. Kasi pag once na hindi tayo nag-prepare at binigay ni Lord, hindi tayo handa, masasayang yung mga blessing or yung favor na ibibigay sa atin ni Lord. Kaya meron tayong tinatawag na James chapter 2 verse 17. Also faith by itself, if it does not have works, is dead. Kung ang faith mo, may faith ka pero walang works, ito po ay patay. Kaya nga napakalaga, yung number 3 natin, do not pay attention to the distraction. Ito yung naging problema nila eh. Ito yung naging problema ni Peter during this time. Sa life natin, napakalaga na do not pay attention to the distraction. Yung mga distraction na yan, huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin. Fix your eyes unto Jesus. At sabi doon, 'di ba, yung pagdapansin niyo yung 28, ito po yung pinansin niya yung malakas na alon eh. Doon siya na-distract. Kaya nga sa Santiago, pag binasa niyo yung Santiago chapter 1, 7 to 8, ito po 'yan. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya. Ibig sabihin, bago-bago ka ng isip at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Yung pala yung pwedeng mangyari sa atin. Pag once na tayo po ay paiba-iba ng isip, naniwala ka na kay Lord, tapos tinignan mo pa yung distraction, nag-pay attention ka pa sa kanila, ang mangyayari sa iyo, babagsak ka. At yun ang pinakanakatakot. Sinabi dito na hindi ka pakikinggan ng Diyos. Wala tayong matatanggap kasi nagpa-distract tayo. Pero sa life natin, ang sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, yan, huwag kang matakot. Yan, okay. Ano pong sabi? Huwag kang matakot. Kung nakakaramdam ka ng takot ngayon, para sa ito, para sa atin to. Hindi to sinasabi para sa malakas ang loob. Sinasabi to para sa taong natatakot. Inalaw ni Lord na marinig mo to dahil sinasabi sa iyo ni Lord ngayon, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ano daw po? Siya ay sumasa atin. Huwag kang manglupaypay. Diba? Nanghihina ka ba ngayon? Huwag daw tayo malupaypay. Sapagkat ako'y iyong Diyos.
aking palalakasin ka. Nanghihina ka ngayon, ang magpapalakas sa'yo, hindi kung sino man, kung hindi si Lord. At ang sabi dito, oo, aking aalalayan ka. Walang umaalalay sa'yo, walang pumapansin sa'yo. Nandito ngayon si Lord, aalalayan ka niya. At ang sabi dito, ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya sa life po natin ngayon, kayang gawin ni Lord sa atin lahat. Kailangan lang natin laging gawin in times of trouble. Number 1, na wag natin kakalimutan, hear the God's word. Number 2, big faith in troubles. Number 3, do not pay attention to the distraction. And naniniwala ako to become a faith over fear. Kaya yun lamang po, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Sa pagkakataon po ito, ipag-pray po natin kung ano yung mga kinakatakutan natin, kung ano yung mga alam natin na parang imposible nang tugunin ng Panginoon. Si Lord, kaya niyang gawin sa atin ang lahat. Imposible man yan o posible, kayang gawin ni Lord ang lahat. Inalaw ni Lord yung mga pagsubok na to, hindi para ma-down tayo, hindi para malubog tayo sa tubig. Kung hindi, inalaw ni Lord yung mga pagsubok na to, yung mga troubles na to, kasi gustong ipakita ni Lord na makapangyarihan siya. Inalaw ni Lord to, yung mga mabibigat na problema na to, kasi gustong gamitin, gustong i-push ni Lord ngayon na gamitin natin yung faith, gamitin natin yung paniniwala natin sa Panginoon na siya'y makapangyarihan. Inalaw ni Lord lahat ng bigat na yan, ng pagsubok na yan. Kung nag-failed ka, ilang beses kang nadapa, ilang beses kang natisod, ilang beses kang na-distract sa paligid, at dahil sa mga bagay na yan, hindi tayo maka-step up, hindi natin mo overcome. At bigat ka na feeling mo ay wala nang tumutulong sa'yo. Na feeling mo ay para bang lulubog ka na sa punong-puno ng tubig ng problema. Pero sasabihin sa'yo ngayon ng Panginoon na sasamahan ka niya. Sa ang dako man niya ng problema, sasamahan ka niya. Basta maniwala ka lang. Ihanda mo lang yung sarili mo. Dahil walang imposible sa Kanya. Ginawa ni Lord, kanina yung sa Bible na yun, yung mga disciple niya, hindi lang sila basta na-amaze kay Lord na, wow, ang galing, makapangyarihan. Pagkatapos ng problema na yun, at pagkatapos hindi ni Lord, yung mga problema na yun, tinanggal yung hangin, tinanggal yung malakas na alon, na halos babagsak ka na, iniyuyug-yug ka ng problema na yan. Pagkatapos alisin niya ni Lord, Jesus Christ during that time, nagpasalamat yung mga disciple at lalo silang naniwala at sama-sama silang nagpuri sa Panginoon. Kaya sa life natin ngayon, this prayer meeting, ito yung isa sa pinaka-importante at challenging. Si Lord kaya niyang gawin ang lahat. Kaya ang gagawin ni Satan, mandidistract siya. Mandidistract siya. Huwag kang mag-worship. Bubulungan ka ng kaaway. Huwag kang mag-pray. Bubulungan ka ng kaaway. Huwag mong labanan yung panghihina ng katawan mo. Yan ang gagawin ng kaaway sa'yo. Doon tayo pupuntirin ng kaaway. Kasi alam niya, alam ni Satan na makapangyarihan ng Diyos at lahat ng hihilingin mo ngayon ay tutugunin niya na. Lahat ng ipapanalangin mo ngayon ay tutugunin niya na. Kaya the more na nandiyan yung distraction ni Satan, andyan yung pagpag ng agos, nandyan yung hampas ng hangin, nandyan yung kapangyarihan ng Panginoon. Nandyan ang pagkilos ni Lord. Siya'y makapangyarihan. Kaya Lord, lubos kami nagpapasalamat, Ama. Nandoon, Lord, bago mangyari yung eksena na yun, Ama, bago mangyari po, Father God, yung kila Jesus Christ at kasama yung mga disciple, marami sila nun eh. Ang daming mga tao nun. Pero, pinauwi ni Jesus Christ yung mga tao nun. At ang tinanira niya lang yung mga disciple niya. Minsan kami, Lord, ganun ang ginagawa mo sa amin. Inaalis mo muna yung ibang tao kasi gusto mo ma-isolate kami.
Kasi gusto mo gusto mo masolo kami ngayon. Na parang andito kami sa church ngayon, sa prayer meeting. Sama-sama kami ngayon, nakasakay kami sa bangka. Nandito kami ngayon sa bangka, sa simbahan na to. Kami yung dinala mo ngayon dito, pinauwi mo yung iba. Kasi kami yung pinili mo na gusto mong makausap ngayon. Kami yung pinili mo na gusto mong unang itaas sa mga taong binababa, sa mga taong dinadaon, na gusto mong ipakita ang iyong kapangyarihan. Kasi ganun mo kami kamahal. Ipaparamdam nyo lang yung mga pagsubok na yan, yung mga kahirapan na yan. Iaalaw nyo lang na mangyari, dumating. Pero hindi mo kami dyan bababayaan kasi dyan mo ipapakita yung kapangyarihan mo. Dyan mo ipapakita kung gaano ka makapangyarihan. Kaya Lord, patawarin nyo kami, Ama. Kagaya ng mga disciple. Kaya nangyari yun kasi ang kulit nila eh. Kaya nangyari yung ganong problema na sinubok sila ni Jesus Christ kasi ang tigas ng puso nila eh. Ang tigas daw ng puso nila na kahit na ilang beses na sila nakakita ng milagro, nandoon na yung tinapa, yung miracle na pinakain, yung 100,000, hindi pa rin sila naniniwala eh. Lord, patawarin mo kami kung minsan parang hindi kami naniniwala, na parang nag-aalinlangan kami. Nag-aalinlangan kami sa pagsuserve sa iyo, sa pagsunod sa iyo. Nagdadalawang isip pa kami, Lord, yan, patawarin mo kami. Na kaya ngayon, nandito kami sa sitwasyon na to na napakabigat. Pero naniniwala kami na kagaya ng mga disciple na yon na hindi mo sila hinayaan na mapahamak. Kung hindi gusto mo lang ipakita, ipaalala na ikaw yung makapangyarihan Diyos na walang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw lang. Kaya Lord, ngayon, Lord, nandito po kami, sama-sama kami, Lord, awitan ka namin. Lahat ng aming mga kabigatan, Lord, ibigay namin sa iyo mo. Muli, Ama, lubos kami nagpapasalamat na pinili niyo kami. Kaya Lord, we pray ngayon, Lord God, the power, the anointing from you by the blood of Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost, the name above all name, in the name of Jesus. Hayaan mo, Ama, naawitan ka namin. Sama-sama ka namin purihin. Itaas ang pangalan mo. Yakap mo ako sa aking karumihan. Kahit na marumi kami. Iniibig mo kami, Lord, kahit na pasaway kami. Na kahit na minsan hindi ka namin iniibig. Yakap mo ako. Pinaparamdam mo lagi yung love sa amin. Na kahit na napakakulit namin. Iniibig mo kami, Lord God. Na kahit na minsan nawawala na kami ng effort sa iyo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat.
lamang, wala nang iba. Sapagkat sa iyo